kabrigada! Ako po si Hannah Perez at malugod kong inaanyayahan kayong samahan kami ngayong araw ng Martes sa programang nagbibigay tulong at naghahatid ng pag-asa sa mga kabrigada nating nangangailangan. Sa bawat episode ng ating programa, ibabahagi namin ang iba't ibang mga kwento ng pag-asa, kabayanihan at pagbabago na nagmumula sa brigadahan. Ito ang programa na nagpapakita ng ganda ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa ating kapwa. Ito ang Brigadahan, One Tahanan. Para sa ating tampok ngayong hapon, estudyanteng tinamaan ng sakit na meningitis, natulungan ng Brigada Palawan. Mga kabrigada, masakit para sa isang magulang yung nakitang nahihirapan ng anak kapag ito ay may iniindang sakit o karamdaman. Gaya na lamang ng isang dating aktibo sa eskwelahan bilang isang atleta. Pero ngayon ho ay parang halos lantang gulay na dahil sa kanyang sakit na meningitis. Ating alamin ang kwento mula sa Palawan. Mas gugustuhin pa daw ng magulang na siya ang mahirapan kaysa ang anak ang magsakripisyo. Ang pinakahinahangad ng ina at ama para sa anak ay lumaki itong maayos at matupad ang pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Sa isang purok sa barangay San Jose, Puerto Princesa ay nakilala namin si Miss Angela Christine Abiog. Ngayon ay 22 anyos na pinahihirapan ng sakit na meningitis. Kondisyon ito kung saan may impeksyon at namamaga ang utak ng pasyente. Kung dati masayahing bata si Angela, ngayon ay nakaratay na lang ito at tinitiis ang hirap dulot ng seryosong karamdaman. Noon, aktibo raw itong manlalaro at nakikipagtagisan ng lakas sa larong futsal sa Kamaynilaan. Ngunit ang lahat ay biglang nag-iba nang makaramdam ito ng matinding pananakit ng ulo nang ipabunot ang ngipin noong buwan ng Abril. Dahil dito, nagpatingin sa doktor si Angela at nalaman ang sakit na hanggang ngayon ay dala-dala niya. Unti-unti nang hina at bumagsak ang dating malusog na katawan ni Angela at hindi na rin ito ngayon nakakapagsalita. Ayon sa doktor na tumingin rito, umabot sa utak ni Angela ang bakterya mula sa bibig kaya nakaramdam ito ng matinding sakit ng ulo. Opo, kasi naglaro pa siya ng futsal noong April 14, nag-flight sila pa Manila po. Tapos uwi nila April 18. Pagka 19 po yun, grabe na sakit, alos pa lang niya yung ulo niya. Tapos binababad niya sa balding may puro ice para lang matanggal ang sakit ng ulo niya. Kaya hindi rin pag ano niya tayo, masakit pa rin po. Tapos pagka taon kasi pagdating nila, 19, araw ng Sabado, walang CT scan, kaya dinala namin sa provincial, sira ang CT scan ng provincial. Dinala namin ng Adventist, nagkataon Sabado, wala silang CT scan. Tapos nung linggo po, yun, dinala namin siya sa diretso na siya na-confine agad. Pagkakita ng CT scan po niya. Ang ina ni Angela na si Mrs. Alfonsa ay kayod kalabaw na. Araw-araw para sa pangangailangan ng buong pamilya. Sa pagtitinda ng kangkong sa palengke ngayon, kinukuha ni Mrs. Alfonsa ang gastusin kay Angela, ngunit kinakapos pa rin sila. Red na ball daw may kikita dyan? 300 lang rin pinakaano. 300? Tapos kaysa pagkagabakal kami, turarap na nila kayo pagbangkalan ibang kangkong. Bigyan tang paitang mga kangkong. Na libre lang? Libre lang. Tayo pagbabakalin, dapat ka rin nabakal? Kaysa 50 sa plastic, pero sa kulura ka tali, bali sa gato sa bayat, 50 lang. Okay. Kasama na rito ang pangangailangan sa paaralan ng kapatid na ngayon ay nag-aaral sa senior high school. Opo, totoo po yun.
Kasi po hirap po pagsabayin ng studies kasi po senior high na po ako. Hindi naman po kasi madali mag-senior high na marami na pong research, practice. Katulad po ngayon, dapat alauna pa lang po, 1:50 po kasi labasan namin. Dito na po ako. Kaso may practice po kami, role play, tsaka dance po namin bukas sa contemporary arts. So minsan late na ako, tapos mag-aalala rin po kung sino magabantay kay ate kasi ang hirap po iasa sa iba. Lalo na kapag ako lang po masyado nakakakilala kay ate tsaka yung kapatid ko pong bunso. Kaya kami lang po tatlo yung close sa pamilya namin. Wala po yung mama namin, hindi po niya yung ka-close. Ayun po. Ano po, ang gusto kasi ni ate sa amin makapagtapos po ng pag-aaral. Saka gusto kasi sabi niya po sa akin noon, siya po bahala sa mga finances ko sa kukunin kong course. Huwag na daw po ako mag-alala sa course kasi siya na raw kasi graduate na daw po siya. Pero yun, hindi daw po siya nakagraduate. Hindi na po yung nagpapatuloy kasi may kapatid pa po akong lalaki. Ang hirap naman po ipakita na nang hina-hina po kasi sa amin pong tatlo ako po yung nilang malakas tsaka palaban. Sa kabila nito, malaking bagay sa pamilya ang donasyon na ibinibigay ng mga kaibigan at kaklase ni Angela paminsan-minsan. Dahil sa kahirapan, hindi nila agad mapaoperahan si Angela. Kaya ang tanging inaasahan nila ngayon ay mga donasyon para mapatingnan muli ito sa ospital sa Kamaynilaan. Ngayong araw, inihatid ng brigada sa pamilya ang mga pangunahing pangangailangan ni Angela. Mula ito sa pinagsama-samang donasyon ng mga kabrigadang naantig sa kwento ng dalaga mula nang ipinanawagan sa brigada nitong nakaraang linggo. Maliban pa rito, iniabot din ng brigada ang 14,000 pesos na cash donation mula sa Palawan Casa at iba pang donor. So ito na po mga kabrigada, yung ilan sa mga donated ng ating mga kababayan after na po nating manawagan. So ito po based na rin po sa pangangailangan po ni ma'am, gatas, yung tissue, diaper, kailangan. At the same time, bigas, kailangan po nila, gaya ng binabanggit ni ma'am kanina, na talagang hirap sila sa pagkakangkong po, Yan, okay. So may binili tayong mga bigas po dyan. At itong tubig, kailangan din po ni ma'am. At the same time kasi nagbi-blender siya ma'am, yung biniblender na lang yung bigas at saka itlog. Itlog. Okay, so nagbili na rin po tayo ng isang tray po ng itlog. Ayan. So yan po ma'am yung tulong ng ating mga kabrigada na nagpaabot para po sa anak po ninyo. Anong gusto niyo pong sabihin para po sa kanila ma'am nagpaabot ng tulong? Maraming salamat po sa tumulong po sa amin. Sana po ako. Maraming salamat po. So for ma'am, sa initial na bigay po namin, malaking bagay na rin po ba para sa inyo po? Malaking tulong na po yan sa amin.
Kung sakali po ma'am no, na meron pong magbigay pa ng tulong, ay nasa po natin makakapagtulong pa po sa inyo. Kasi sa halip na yung inyo pong bigay po para dito, bigyan nyo sa anak nyo, di ba? Pang ano niya po, pang-aral. Okay, so maraming salamat po mga kabrigada. So ito po yung munting tulong po natin sa kanila. Actually, hindi naman po ito talagang pangmatagalan, pero as paano makabawas-bawas ma'am, di ba? Sa pang-araw-araw na iniisip po ninyo. Maliban dyan ma'am, meron pang inabot din sa amin na tulong mula sa Palawan Casa. Ito po ay cash donation. So ito po mga kabrigada, merong from the Palawan Casa at meron po from mga ilang pang donation na cash na sobra po dito sa mga pinambili po natin. So ang binigay ng Palawan Casa ma'am ay bibigyan po silang 10,000. Okay? So bilangan po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then ang rest po dito yung iba pang tulong. So may sobra pong 4,000. So bali 14,000 po ito lahat. Mga kabrigada, yung cash donation na ating po naliko, ma'am, ibigay ko po sa inyo para pang dagdag gastos po. Muli, anong gusto sabihin po sa ating mga kabrigada po? Maraming salamat po sa tumulong sa amin. Yan tulong sa ibe. Hindi man ito makapagsalita, baka sa kanyang mukha ang lubos na pasasalamat sa mga kabrigadang umaasa rin na siya ay gagaling pa. Mula dito sa Brigada News FM Palawan, ako si Brigada CJ Andres, in the heart of changing lives. Sa kwentong ating natunghayan, kalaki po ng responsibilidad ng isang ina ang pananagutan sa anak sa lahat ng panahon. Lalo pat sila ay lumalaki pa lamang, may mga daan silang gustong tuntunin. May mga pangarap na gustong sundin at abutin. May mga panahon nga lang na susubukin tayo ng pagsubok. Pero ang mahalaga ay ang panindigan ang responsibilidad kasabay ng saya at fulfillment sa ating mga puso. Kaya naman, speaking of fulfillment at responsibilidad, mga mamis at daddies na nanonood sa atin ngayong hapon, Rona, sa mga mamis na tulad mo, isa rin sa mga responsibilidad ninyo bilang mga magulang ang tamang pagpapainom ng mga bitamina sa mga anak upang magkaroon ito ng magandang kinabukasan. Kaya upang mag-stand out ang inyong mga anak sa paaralan, lalong-lalo na sa sports, na katulad ni Angela na isa ring atleta noon, painumin sila ng Stand Out ES4 capsule. Alam nyo, halos lahat naman siguro ng mga magulang wala ibang gusto kundi ang magtagumpay ang kanilang mga anak sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya yung iba, sinusuportahan nila kahit paman sa sports. Ang Stand Out capsule ay may taurine. Ito ho ay nakakatulong at sumusuporta sa contraction ng kanilang muscles. Pinabawasan din ito ang muscle cramps na yung ating tinatawag kapag sumusobra na ho yung ating activity sa labas o sa sports, at nakakatulong din na madaling makarecover ang ating mga katawan, lalong-lalo na sa mga batang mahilig sa outdoor activities. Kaya ikaw, mami, kung gusto mong mag-stand out ang anak mo sa sports, painumin sila ng Stand Out ES4 capsule. Pwede itong inumin ng batang may edad 13 hanggang 21 years old. O sa mga teenagers pala to. Mami, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now. Samantala, speaking of and stunting now, linggo-linggo ho mga kabrigada, sinasagawa natin ang iba-ibang mga activities patungkol dito sa usaping and stunting now. Kaya naman, para pag-usapan ito, makakasama natin ngayong hapon live si Brigada J. Mark Canlas. Brigada J. Mark, good afternoon o advance Merry Christmas, Brigada J. Mark. Ngayong hapon o Merry Christmas na gid. Yes, kita ni mo ng Christmas tree sa likod. Christmas na gid. Kaya ngayong hapon sa tanan ng mga kabrigada ug sa tanan natong mga one-tahanan volunteer members. So, kani Brigada J. Mark, recently daghan nakaayo tag mga activities no gikan sa tuli.
dental drive natay mga ana sa mga buntis natay mga ginapahigayon ana every Wednesday na siya ug ako saksigod ko nga daghan gyud ta og kanang mahinay-hinay o kanang ma-impart ba ang kahibalo sa pagbubuntis tama nga pag-nurture sa ilahang mga babies nga ginasabak so kana siya usa na sa mga activities nato brigada group no Yes. dungan sa atong advocacy nga End Stunting Now. Kamo dira sa Brigadahan Wantahanan Brigada Jmar. Kamusta man ang ato ang kalihukan dira atul aning kaning atong advocacy? Yes, sa mga kabrigada na nato no, ilabi na sa mga Wantahanan volunteer members. So syempre apil gihapon na sa advokasya dili lang ni Brigada Group Yes. kundi kauban na pod si Brigadahan Wantahanan Correct. ang End Stunting Now. Atong puksaon, atong tangtangon kaning ginaingon nila nga silent pandemic nga Correct. hantod karon mao gihapoy rason nga nung dili kayo mo full maximize ang atong panghunahuna labi na sa atong mga kabataan kay hinoon makaingon tang kaning mura man good ginaingon nga sakit kabrigadang ano nga sakit nga dili gid masugpo as long as kung dili gid nato matagan. Yes. So diri sa Wantahanan mao to naghimo tag mga community activities sa matong libreng tuli, Yes. libreng ibot ng ipin. Correct. Sa tuli makaingon ta nga kuan ra man na sa bata normal naman na nga mo undergo gyud ana nga operation pero diha nato ginatutukan nga ang pinaagi sa pagtuli kani bitaw malimpyuhan ang ilahang syempre ang ilahang kaugalingon. Sa libreng gupit nato og sa libreng ibot ng ipon ibot ng ipon day no. Diha po nato matan-aw nga even though nga kaning bisan pagbata naman na sila yung mga temporary nga ngipon o kana usa na siya ka hindering factors nga usahay dili na gusto mo kaon ng atong mga anak o dili wala na gana nga mukaon o Yes. mga masustansya nga pagkaon mo na usa sa pamaagi ni Brigadahan Wantahanan ug ni Brigada Media ni Brigada Group ang ginaingon nga katong libreng ibot sa ngipon. Og kami pod sa field ka Brigadang Hana Yes. as mga orientation officers, mga lecturer, syempre, wala man tayo activities dito. More on information education campaign lang kita. Yes. Pagpasabot lang yun kung unsang rason aning stunting, unsa may resulta aning stunting. Kay dili man gud nato ni mapaksa aning problema kung wa gid nato mapresenta kung unsa gid nga problema. Muna kami kauban ako ang mga kaubanan sa Brigadahan Wantahanan more on information education campaign lang pud mi sa field. Yes. Mora na sir, recently Brigada J. Mark no katong dental drive nato gitudloan nato ang mga kabataan. Yes. Unan, mga kabataan gikan sa usa ka elementary school dinhi sa Diri sa Lagao. Jens, Oo. Nga unsa ang tamang way sa pag-toothbrush. Kay usahay dai di ta kabalo nga even ako nga 26 bisag na ko ako Brigada kay J. Mark niguwang na, dito pala oo. ko nakabalo nga akong Pwede day libot-libot. Oh, pwede day libot-libot pero Dili mas dito nila katong up and down kay kung ingani dako daw ang possibility nga ma-irritate daw ang ato ang gums Brigada J. Mark. So diha pa lang diha na nato makita ang thought ba nga okay ang importance bitaw sa kahibalo. Kaya padayon gyud ang ato ang advocacy labi na gikan sa mga inahan. Kay tungod kaning mga inahan dako kay sila role aning atong advocacy. No? Nga sa ilang pagbuntis pa lang importante na dira ang wisdom and knowledge. Nagani kuan kabrigadang nang sa first 1,000 days. 1,000 days man gyud daw na sugod yes. sa pagbuntis ngadto sa pagselebrar sa ikaduhang adlaw na tawhan sa bata. Yes. 2 years old na diha na. So diha kinahanglan fokusan nato inom tagatas mo to ingon ni doktor ato last time inom tagatas para sa calcium, di ba? Kaon tag mga nindot kay mga pagkaon, Correct. gulay. Di ba? Para at least dili lang masustain ang atong kaugalingon pati puntong bata nga nasa tiyan. So kinahanglan cooperation ni dili lang sa bata nga mauy mo kaon. Correct. Kinahanglan pod sa inahan nga mauy mo amo masayang anak. Correct. Mao Labi gid na kung nagabuntis pa hantod sa Yes, pagdako. That's why naatay mga ES ES products ikan sa Mom's Love, Drops, Syrup hantod sa stand out Stand out. nga at the age of 13 to 21, maskin teenagers na sila, moingon sila, di na nakinalag vitamins, kay tiguang naman na, 20 naman na, hay, kailangan gihapon na ikayo. Kinahanglan Gusto na to mag-stand out yun sila sa ilahang mga daily activities, Brigada J. Mark. So, kaniya to ang advocacy, Brigada J. Mark. Tagatuo ko nga, dili ni siya posible kung wala nga to ang mga officers. Kamusta man ang ato ang mga officers? Ug unsa man ilang ginabuhat recently? Oy, yun sa may ginabuhat nila recently no kay katong last week
nagpahigayon naman ta og kwandiri open house. Yes. So nalingaw gyud tong taga Barangay Baluan o Barangay Labangal. So parehas to yung presidente nato sa Barangay Baluan sa Bagong Silang si Pres na si President diha si Maria Lourdes sa kana gito dala pa niyang mister. Grabe sweet kayo. O diha usab naglingkod po sila sa posisyon po ni Attorney Can, kauban si Sir DJ Justin. Mo ni sila itong mga officers, gikan sa President. Gikan sa President, si Ma'am Maria Lourdes Salientes. Treasurer nato diha si Ma'am Mary Claire Salientes. Chairperson sa fundraising, si Ma'am Lorena Bagyo. Chairperson sa committee activities, si Ma'am Rosalinda Orok. O for membership chairperson nato si Ma'am Cherry Ann Pomado. Wow, lipay kaigid na sila, Brigada J. Mark. Oo, first time po daw nila nakaadto diri. May na lang po ma-share na to ng experience. Pila na daw sila katuig diri sa General Santos, pero karon ra daw sila kasulod aning brigada. Correct. Karon ra sila kabalo nga isa ra daw ang lugar sa Ronda Brigada, sa DPY, o sa Brigadahan 1. Ang taka sila paano nakasya. Paano sa may nakasya? Paano nakasya, no? Isa kalingian lang dahil ni Dari. Nga na ito ginabuhat. Bisan pa hinoon, kani kabrigadang ha, experience po nila last time, kay sila magyud nga to ang una nga nahimong bisita. Nahitabo na platan po daw ni sila. Bahala na, basta nakaani. Bahala na, nakaani. Alas 10 ata sila nakaani diri, alas 9. So, nahitabo, saludo pod ko sa maoy amahan nga maoy ni uban pod sa ilaha. So, asawa sa ato ang presidente, si Ma'am Maria Lourdes. So, sir, salamat kayo sa imong effort yun, ana. Ato sila nga tagan og pahalipay nga naman. In the future, dako pod kay ni sila grow sa atong mga activities at kung pakusgan pag yun nato atong mga activities sa mga sumusunod nga mga bulan, Brigada J. Mar. Kaya dako kay atong pasalamat sa tanang mga brigadahan naman tahanan volunteers, especially atong mga officers nga kasaligan yun sa ato ang mataglakaw, matag-aktibidad. Brigada J. Mark, unsay man imuhang message atong mga officers? Okay, mensahe na ako sa tanang mga opisyalis sa Wantahanan, Brigadahan Wantahanan. Na naman mo sa mga posisyon ninyo, isip pagka-presidente, isip sa siyempre gipili pud mo sa katawhan, hinaot unta nga kung unsa man ay responsibilidad, obligasyon nga gihatag ngadto sa inyuha, hinaot unta nga ampingan nato na o padayon gihapon ta nga magtinabangay diri sa Brigadahan Wantahanan. Brigada J. Mark, daghang salamat og mga kabrigada, ayo gid mo og kalimot sa inyong dako kay nga role sa ato ang advocacy karon nga bilang mga inahan, dako kayo ato ang role nga maundang ning silent pandemic nga atong ginakatawag. Brigada J. Mark, once again, daghang salamat sa imong time. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa ngayong araw ng Martes, mga kabrigada. Asahan niyo po ang tuloy-tuloy na pamimigay ng inspirasyon at mga kwento ng buhay na punong-punuho ng pag-asa. Mapapanood niyo po kami dito lang sa Local TV Channel 39 tuwing hapon mula alas 5:30 hanggang alas 6 para tunghayan ang kabayanihan ng bawat kabrigada natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa muli po, ako si Brigada Hannah Perez, in the heart of changing lives. Ito ho ang Brigadahan Wantahanan.